Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang eritanyong ito ay payat at may haba ng balbas. Bagamat payat, may kakaibang kapangyarihan ang matanda na siyang magiging susi sa kapalaran ni Don Juan. Magandang araw po, Lolo. Ako po isang maglalakbay na naligawan. Matagal akong hindi kumakain. Kung hindi po sana abala, maaari po ba akong humingi ng kaunting tulong? Kahit anong makakain po, Lolo. Ang aking tiyan ay sadyang nagre-reklamo na. Ikaw pala, binata. Halika at maupo ka rito sa aking tabi. Alam kong gutom ka at nakikita kong labis na pagod sa iyong katawan. Huwag kang mangamba. Bibigyan kita ng tinapay. Nagdalawang isip si Don Juan dahil ang tinapay ay kulay itim na para ba ito ay sira na. Naku po, salamat, Lolo. Ngunit tila nabubulok na po ang tinapay. Pwede ba po itong kainin? Huwag kang mag-anilangan, binata. Kumain ka at palakasin ang iyong katawan. Huwag kang manghusga batay sa nakikita. Nagdalawang isip si Don Juan na kainin ang tinapay na ibinigay ng matandang lalaki. Ngunit hindi na niya matiis ang gutom kaya pinasya na lang niyang kainin ito. At sa pagkain niya, namangha siya sa lasa dahil napakasarap ng tinapay. Binigyan din siya ng tubig sa kawayan. Siya, hindi naubos ang laman. Maraming salamat po. At tila hindi naubos ang tubig sa kawayan. Isang hiwaga po. Ngayon po ay puno na ako ng lakas. Sino po ba kayo, Lolo? At bakit tila po ay may hiwagang iyong mga gamit? Hindi po. Akalain na makakatabuhan ko ng ganito sa gitna ng gubat. Hindi mahalaga kung sino ako, binata. Ang mahalaga ay nakita kitang kailangan mo ng tulong at bibigyan kita. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan payo upang makahanap ng isa pang ermitanyo na matatagpuan sa susunod na bundok. Ang ermitanyo ito ay magiging gabay ni Don Juan sa kanyang paghahanap sa Reino de los Cristales. May isa pang ermitanyo, binata, na nakatira sa dulo ng susunod na bundok. Siya ay makakatulong sa iyo upang makarating sa Reino de los Cristales. Bigyan mo siya ng baro na ibibigay ko sa iyo upang malaman niya na ikaw ang aking pinatutunguhan. Maraming salamat po sa inyo, Lolo. Hindi ko po makakalimutan. Gagawin ko po ang inyong Bit-bit ang pag-asa at ang kakaibang baro na bigay ng unang ermitanyo, nagpatuloy si Don Juan sa kanyang paglalakbay at ito rinig na bundok na tanging gabay niya ay ang pangako na may isa pang makakatulong sa kanya na naroon. Sa bawat hakbang, pinalakas niya ang kanyang kalooban, umaasang malapit ang kanyang mararating sa Reino de los Cristales at makita ang kanyang minamahal na si Maria Blanca. Malapit na ako sa tuktok. Sana matagpuan ko rito ang pangalawang ermitanyo. Ang kanyang tulong, ang susi sa aking paghanap. Ito na ang aking paglalakbay. Hindi ako susupong ngayon. Sa wakas, narating na ni Don Juan ang tuktok ng bundok. Doon, bumungad sa kanya ang isang malaking kahoy at sa labas nito naroon ang isang matandang lalaki na may mas mahaba pang balbas kaysa sa nakuna. Ang matanda ay nagbabasa ng isang luma na libro. Magandang araw po, Lolo. Ako po si Don Juan, ang anak ni Haring Fernando ng Berbanya.
Dalawang ko ng isang ermitanyo sa inyong kasamahan at sinabi, kayo po ang makakatulong sa paghahanap sa Reno de los Cristales. Ikaw pala, tutuwa. Pagkagala kitang hinihintay. Alam ko ang iyong bagay. Ang barang na yan ay patunay ng iyong katapatan. Kung paano ako makakaliting sa Reno de los Cristales? Hindi ko alam kung saan ito mararating, binata. Ngunit baka alam ng aking mga alaga. Pinatunog ng ermitanyo ang kanyang kampana. Upang marating ang makausap ang kanyang mga alaga. Maging ang aking mga alaga ay hindi alam kung saan ang Reno de los Cristales. Ngunit hindi pa dumadating ang aking alagang agila. Hintayin natin siya para tiyakin kung alam niya. Dumating ang isang agila. Nahuli sa tawag ng ermitanyo. Alam ko kung nasaan ang Reno de los Cristales. Maaari kitang samahan sa paglalakbay mo doon, ngunit napakalayo at mahirap din ang daan. Maraming salamat po sa inyong tulong. Kahoy, sigli. Hinanda ni Kanoan ang kanyang sarili sa darating na daan na kanilang tatahakin dahil isang buwan silang lipad sa himpapawid. Pinasamaan ng isang ng ermitanyo ang laksang-laksang ibon na nagdala ng 300 durian, 5,000 balang na paglaing at tubig na maiinom sa paglalakbay. Kadubuan, ang iyong paglalakbay ay puno ka rin ng pagsubok. Ngunit huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang iyong pag-ibig ay siyang magiging gabay mo. Naranasan ni Danuhan ang matinding paglalakbay sa himpapawid gawa ng nasa gitna ng mga ulap ang kaharian ng Reino de los Cristales. Go. Pagdating nila doon, iniwan ng agila si Danuhan sa banyo kung saan naliligo ang mga prinsesa at kailangan niyang maghintay ay kaapat na umaga kung saan makikita niya sina. Ihatid siya ng agila na aanyong kalapati ang mga kapatid, kaya pinatago siyang mabuti sa likod ng halaman. Ang aral po ng kwento, isang mabuting payo Na mangyayari ang mga susunod na mga eksena. Ang kwento ay magtiwala, mag-imatiga at makinig sa mabuting payo upang malampasan ng mga pagsubok sa buhay.